face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. But I just want you to know that it's not the end. That is how you're going to finish. And you're going to finish strong. And you will find that strength to get back up like this. Kaya ako na pinakita sa inyo yun dahil nakikita niyo ang katawan ko kompleto. Pero dati, ganun yung katawan ko, puro putol. Paano ko nasabi puro putol dahil hindi ko kayang ipagtanggol dati ang Panginoon kapag kinukutsa nila ang mga born again, born, mga ganyan. Yung parang ayaw kong magpagkakit sa una. Dahil sabi ko iniisip doon, sarili ko nga. Sasabihin ko sa sarili ko, bakit kailangan ko pag-gamit? Sino ba siya? Ganyan. Kasi, kaya rin ako nag-represent dati kasi, sa family background ko, until now, hindi pa nakikita yung sulat ko. Ihawak, picture lang. Minsan, ginagawa ko sa Diyos, bakit? Ayun yung binigyan niya ako ng stepdad na perfect dad for me, si Brother Ray, sabi ko. Pero, deep inside, sinahanap pa rin yung true love ng isang tatay. Kahit itsura lang. Isa nga, iisip ko, kapag mamatay na siya, di pa siya nakita. Kung mamatay naman, di pa siya nakita. Pero, truly, ang God natin, mapagmahal sa atin dahil hindi na tayo pinababayaan. Sa dami ng aksidente mo, hindi pa ako namamatay. Sabi nga ng mga barkada ko, masamang daw ako matagal mamatay. Ilang beses na akong babalik-balik sa hospital. Pero hindi. Siguro, si God may purpose pa sa akin. Kaya ngayon, nandito ako sa harap nyo, walang kaba, pinagmamalakan natin Panginoon dahil sa mga gandang ibigay na niya. Yung nasa labas, bago mong service, si Dabul. Brother Marco, binigay ko lang ito. Para po ang pinigil sa kanya. Dahil nga po, siguro dati ko sa sakyan, puro